Masyado nang maraming sinabi si gusto kong bogeng. Okay, no? Maraming natutunan kaya, Preach? Yes! Palakpakan naman natin, no? Bakit? Sobrang refresh ako, parang gusto mag-join ulit eh, no? Okay, gusto ko Taas kami ng first timers po. First timers, hindi ba member? Taas! 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 Sige nga, taas. Hindi ko continue nung nakapon mas marami. Anyways, ganito na lang. Kayo nga ako sabi ko, first timers. May slide pala. Sige, bilisan ko na lang muna. Share ko na lang mabilis na lang. Mabilis na lang, okay? Yours truly, Police Master Sergeant Kit Cuevas po. No? Ayan po yung background ko. Ayan yung lumang bahay ko po. Ayan, yan yung bahay ko po. Ayan, kaya pag muna sa labas, pulis na po ako yan. Ayan, yung bahay ko. Matapos ng duty, delivery boy, yan. Okay? Yan, nagkakaready ng baboy every weekend, no? Ayan. So, sinabay ko lang yung network. So, ayan, habang nag-duty, ayaw. Enter yan. Pa-enter, yan. Habang nag-duty, sinasabi natin yan, pa-enter. Ayan. Yan, tapos sinimulan ko po ito. Yan. Ayan yung nag-start na po. Medyo lumalaki na po yung network. Yan. Tapos ito yung mga resulta. Natin yung sa video, mga pasya. Bibilisan ko na lang po, no? Okay? Pabayag-bayag sa Amerika, pabayag-bayag sa South Korea, sa Japan, kasama ang family, Maldives, Dubai, Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Macau, pabayag-balik, China, ayan. Ito yung mga bonuses, mga profit sharing last time. Iba po yung 2 million sa 2.3 million. Okay, iba po yan. Ito yung last. Kaya napagawa po ako ngayon ng resort. Dito yung simula. Ito yung last na, second to the last na profit sharing na nakuha natin, 6.1 million. Ang last ko po is 1 million something. Ayan. So, kung sa trabaho, 13-month pay, yun yung 13-month pay natin dito sa business. Ayan. Ito, nung pandemic yan, habang nagwa-agulo ang mundo, nagwa-1.5 pa. Ito yung mga property na bili. Hindi yan. Yan yung ganyan ang agaling amenities. Kung ano nyo po yung Antel Grand Village sa Cavite. It's a very exclusive subdivision. No? Suppose ko nga major, nagulat. May lupa ka doon. So, dalawa property ko doon, worth 7 million. Ito yung height. Ito yung building ko ngayon, isa sa 5 building ko po. Ito yung nagpapasok ng 160,000 rental income sa akin. Ito yung house ko. Ito yung isang sa mga apartment ko, 5-story building, 10 units ng apartment. Paano ba daw? Para mag-lista. Yan. Ito yung mga kaunahang investment ko ng mga profit sharing ko, ilang minute na ito. 5 units ng apartment ko. Ito yung bahay ko, kung saan ako nakatira. Yan, kasama ako. Seven-story building, apartment din yung 3rd and 4th floor. Pero 5th floor pa, yan, family na. Ito yung lumang design pinabago ko na yung design sa architect ko Yung pinanood nyo kanina. Anyways, yan. Wala, tapos na. Bilis ako na yung sharing, Ganito na lang. Masyado maraming nasabi na si Preach, no? Kahit nga ako sobrang na-motivate ng gigil, alam ko iba sa inyo. Yung first timer, taas ang kamay kasi kayo ako sabi ko kayo, first timers. Alam ko iba sa inyo, parang, duda-duda. Okay? Parehas po tayo. Yung mga katulad ni Preach, ang mga taong katulad ni Preach, yung dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa mga ganitong negosyo natin. Tapatan na. Being a professional, being a police officer, teacher ako, tapos may magsasabi sa akin, dating tagatulak ng karton, nakabili ng kariton, nakabili ng kotse, pwede kang driver, nakabili ko ng kotse. At the back of my mind, sabi ko, binihisan lang yan. Tama? Binayaran na ng kumpanya. Marketing lang yan. Tama? Yeah! Ladies and gentlemen, kaya hindi ako naniniwala sa mga ganitong business na yan. Tapos sasabihin, nagwa 100,000, 150,000, 200,000. Bata, high school graduate ng high school graduate lang, papayat-payat. Tapos nag-share sa akin dati ng mga members na 200,000 daw siya. Sabi ko, katalagtaduhang matindi yan, sabi ko. Bakit po? Being a police officer, teacher po ako bago ako nakapasok sa servisyo. Police na ako that time, magkano lang sweldo ko ng panahon PO1, 8,600. Tapos ang trabaho ko ay pagpatayan ang tayang buhay.
Ilang taon pa ako nag-aral. Tapos punyetang yan, yung bata high school graduate, 200,000. Sabi ko, katarantaduhan yan. Mga unggoy yung mga yan. Tama! Kaya kung ikaw nagdududa dyan, congratulations. Pero ngayon, nang dahil din sa mga ito niya, please pala pa natin ulit, no? Bago nag-play ako. Nalo ako ng challenge. Sabi ko, kung totoo, baka may mali sa ginagawa ko. Tama. Kaya kung ikaw nagdududa dyan, kung ikaw nagdududa sa mga sinabi niya, Bridge, eto ngayon. May trabaho, professional, board passer, higit sa lahat, active. Hindi ako natanggal sa servisyo. After nito, diretso na ako mamaya sa duty. Na? So, dahil tayo po may pulis po sa masaratan po ninyo ngayon, no? Tayong gobyerno, kung ito kalokohan, kung ito scam, no? Dalawa po ang kaso namin. Criminal case tsaka administrative case. Dalawa lang magreklamo sa akin, tanggal na kagad ako sa servisyo. Tama! Hindi ho basta-basta ang profesyon namin. Diba? Napakabis magreklamo ng pulis, hindi mo kailangan ng kay tulpo lang. Kami pa naman mabulit yung tulpo. Tama. Kaya maraming sa servisyo, maraming mga law enforcement at mga taong gobyerno ayaw pumasok sa mga ganito. Ayaw namin madikitan o ayaw namin magkaroon ng attachments, string attachment ganyan kasi tama yung career. Tama. No? Pero good news, ladies and gentlemen, more than 16 years na po ako sa AIM Global. Ha? At kung ano yung mga nakita niyo po rito, yan. Yung mga nakita niyo sa video, tapos na po yun, no? At nakita niyo, may pinakita ko sa inyo, lahat po yan nakuha natin dito. No, ngayon, kukulit ko lang po yung aking sharing sa discussioning Bridge. Kasi kahit ako nang buhay eh. Sabi nila, sintasa kami ng mga trabaho, tasa mo yung mga kasama natin sa employment. So yung mahiya, Diyos ko, ba tambay? Or full-time? Full-time sa AIM Global. Tasa kami mga may part-time or mga trabaho. So yung mahiya, yan. Ang ngayon part-time po ako. Patawag ng gobyerno po. Okay. So, tatatandaan natin, nung dati ito nakarang election, may isang presidential goals, ang tagline niya, ST. Sipag at tiyaga para raw umasenso ang Pilipino. Tama? Sino yan? Manny Villar. ST. Sipag at tiyaga na. Question, tanong, naniniwala mo ba tayo na sa 4 na ito, basta sipag at tiyaga raw, pwedeng umasenso ang Pilipino? Yes! Tasa kami naniniwala? Tasa kami? Very good. Very good. Pagpapagawang po natin yan. Pagpapagawang natin. Ladies and gentlemen, ako rin po naniniwala dati. Ha? Okay? I-short ko lang yung aking sharing. Magbabanggit ako ng tatlong tao, banggitin niyo sa akin kung masipag at matyaga. Okay? Tatlong uli yung tao. Medical driver, tricycle driver, truck driver, jeepney driver. Masipag? Yes! Napakasipag. Gano'ng kasipag? Tulog pa tayo, sila gising na. Kasi mahirap naman, pag tayo gising na, sila tulog pa. Wala tayong masasakyan. Tama. Matyaga ba? Yes! Napakatyaga. Kahit gano'ng kainit, papasada yan. No? Pag biglang umulan, kahit mapapas mo yan, papasada yan kasi kailangan may pambayad sa boundary. Tama. At kahit nakakuha ng pambayad sa boundary, papasada pa rin ng sobra yan kasi kailangan, hindi lang pang boundary, kailangan may uwi sa pamilya. Tama. Masipag? Yes! Matyaga? Yes! 10 years, 20 years, magsipag, magtyaga bilang isang ordinaryong pedicab driver, ordinaryong tricycle driver, at ordinaryong padjak o truck driver. Yung mga binanggit kanina dito ni Bridge, yung pangarap na bahay, travel, milyon, yung pangarap na ipapasyal yung pamilya. Tanong, doon mo ilagay ang sipag at tiyaga bilang isang ordinaryo, makukuha after 20 years? Hindi. Pero masipag na tiyaga ba sila? Yes! Pangalawang uri ng tao, construction boy, construction. Hindi natin minamalit po yung mga trabaho na yun, ha? I'm saying, hindi natin minamalit. Ang sinasabi ko lang is let's stop, maging realistic tayo. Okay? Yes! Okay, para mahimay natin kung itong 40 na to, it will apply ba? No? For everyone. Construction worker, no? Service crew, masipag pa tiyaga? Masipag. Gano'ng kasipag? Natatanda ko na ginagawa yung bahay namin, no? Gano'ng kainit yun. Ang bigat pala ng halo ng semento, no? Diba? Kasi naakyat pa yung grabe, no?
Tapos, ako po, dati rin pala ako Jollibee, no? Nag-greenish din po ako. No? So, gano'n ka tiyaga. No? Alam niyo yung grease trap? Sino mga nag-crew rito? Tapos kamay. Di ba? Grease trap, kabaho-baho. Kasya, kinakabay namin yan, di ba? No? So, masipag pa tiyaga. Di ba? Nagtsatsaga kahit gano'n kabaho, kahit gano'n kapagod. Minsan nga, kahit puyat ka, galing ibig po, duty mo talaga eh. Tama. Di ba? O, mga krus dyan, no? Ito na ko, masipag? Yes. Magtyaga? Yes. 10 years, 15 years, 20 years, magsipag, magtyaga bilang isang ordinaryong construction worker at ordinaryong service crew. Makukuha ba yung pangarap? Hindi. Makukuha yung success? Hindi. Medyo nagbabago-bago na ba? Medyo nagbabago-bago na ba yung idea? Yes. Ito na lang. Ordinaryong empleyado sa office or sa call center, sa okay, no? Ano man, basta ordinary, ha? Okay? Ordinary, no? Masipag ba? Yes. Matyaga, masipag. Gano'ng kasipag, araw-araw pumapasok, kahit may bagyo, kahit may papapasok. Matyaga ba? Matyaga. Kahit visit to visit sa boss, sa manager, pag nakita, plastikin, hi ma'am, good morning. Hi sir, ganda nyo ngayon, di ba? Diba? Pagtalikod mo, visit kayo, di ba? Mura na. Pinagtsatsagaan makisama sa boss, sa manager. Tama? Magsipag, magtsaga after 10 years, after 20 years, makukuha yung multimillion? Sabi, pwede, kasi may retirement. Tama. Diba? After ilang years sa employment, may retirement. Kaya din kasi sabi ni Uppitch. Pero question, yung ilang milyon na makuwenta mo yun, may mga kilala nga po ako, nag-retire. No? Yung nakuha nila, sa maintenance na nila, kung minsan sakto o minsan kulang pa. Tama? Tama. So ano yung point ko, ladies and gentlemen? Kung ikaw pala naniniwala sa formula to na basta masipag at matyaga ang isang tao, lalo na ang isang Pilipino, magbabago, makukuha niya ang buhay, ngayon pa lang, usapan na nga natin that this formula alone doesn't apply at hindi talaga siya effective. Yes. Are you learning? Yes. So may mali pala sa formula. Actually, hindi may mali. May kulang lang. Ano yung kulang? Dapat pala, hindi lang pala ST. Dapat pala STD. STD. Tamang direksyon. Tamang direksyon. Sipag at syaga at tamang direksyon. Tamang O. Ano yung tamang O? Tamang opportunity. Sabi nga nila, ang opportunity, minsan lang dumating daw sa buhay natin. No? Pero pag yan, tamang pagkakataon yan, tamang opportunity yan, doon mo itaya, doon mo ibuhos yung sipag mo, doon mo ibuhos yung tiyaga mo, sigurado, makukuha mo yung success. Yes. Ladies and gentlemen, Upbridge, kita natin kung ano mga pinasok na trabaho. Diba? Nag-technical driver. Napakasipag, matyaga. Masipag, matyaga si Upbridge. Yes. Pero hindi niya doon nakuha yung mga nakita nating success niya ngayon. Hindi niya doon nakuha yung pangarap niya sa buhay niya at pangarap niyang buhay para sa pamilya niya. Tama. Ladies and gentlemen, dumating sa kanya yung tamang direksyon in global. Dumating sa kanya yung nabigay sa kanya yung tamang opportunity, network marketing. Kung ano yung sipag, kung ano yung tiyaga na ibinuhos niya sa mga dating mga opportunity na pinasukan niya, dito niya, inulit lang niya. Ginawa lang yan tama. Ano ang nangyari? Nakuha ba yung success? Yes. Same thing din po dito. So, yun lang po ang gusto kong makita niyo po. Kung may isang agaya po ni Upbridge, no? Sabi nga po natin, nasa low profile na pag-start, mayroong professional po dito, marami po mga businesses dito, businessman and mga sabihan din, mga mataas din pong ang status, lahat po pwede po dito. Yes. Ganun po maganda itong ating opportunity. And ito po ang good news. Ito yung masakit. Sabi nila, ang opportunity raw pala ay parang aeroplano. Opportunity flies daw pala. No? Ang opportunity yung inaalok po namin sa inyo dito sa AIM Global ay parang pagsakay mo ng aeroplano. Sino ang alam ng aeroplano? Alam naman, no? Yes. Pag ikaw sasakay ng aeroplano, alas 7 ang libad, alas 8 ka dumating, aantayin ka? Hindi. Aantayin ka? Hindi. Same with us. Tandaan niyo po ito. Taas ulit ng mga members. Hindi ba members? Diba? Taas ng mga members. Hindi ba members? Yan. Taas po. Yan. Kayo po ang kausap ko. Kung ang akala ang tingin po ninyo rito,
tao dito, pipiliin or magmamakaw or ririkutin, ririkutin lang naman, pagkakakitaan lang, hindi ho. No? Okay? Pwede bang tignan mo yung tao na dala sa'yo rito, yung invite sa'yo? Tignan mo. Hindi ko kakilala ikaw, hindi ko rin kakilala yung tao na invite sa'yo, pero ito lang sasabihin ko sa'yo, no? Yung invites po. Importanteng tao ka, siya sa nagdala sa'yo. Tanungin niyo ako bakit? Kasi yung tao na dala sa'yo rito, nung naintindihan, naunawaan, gaano kaganda, gaano kalaki yung opportunity na meron dito sa Global, nabuhay yung mga pangarap niyan. Nagising yung pangarap niya sa rin, gusto niya may mangyari sa buhay niya. Tama. Sa dinami-dami ng mga pwede niyang maisip, kapamilya, dating katrabaho, close best friend, ex-girlfriend, ex-boyfriend, imagine mo yun, dapat ang una niyang kwekwentuhan, yun ang dapat unang-una niyang ahatakan sa pagbabago ng buhay. Tama. Sa dinami-dami ng mga tao na pwede niyang maisip, isa ka sa kauna-unang pumasok sa isip niya, ikaw ngayon nakaupo dito. Yes. Kaya kung ang akala mo, nandito ka is para bentahan ka, para rekruteng ka, para lang magbayarin. O ang pakiramdam mo kaya nandito, re-recruiting ka niya, tatapatin na kita. Shit, ba't naman re-recruiting ka talaga, kaya nandito ka eh. Pero, hindi niya ikakayaman yung 1,000, pag kahit na anumang mag-entry ka rito, hindi niya ikakayaman yung 1,000 na komisyon na makukuha niya doon sa pag-entry mo. Tama. So, umayaw ka, pwede kang umayaw, pwede kang umalis, paniwala ka sa akin, bukas, umayaw ka ngayon, bukas, may dala ulit ibang tao rito yan. Maghahanap ulit ng tao yan. Bakit? Na bukas sa opportunities. Maraming tao sa labas, ladies and gentlemen, no? Naghahanap ng opportunities. Ang dami pong estudyante sa labas, nag-aaral ngayon, nagsusunod ng kilay. Nangangarap na pag nakagraduate, makukuha yung pangarap magbabago ang buhay. Makakaroon agad ng magandang trabaho. Without thinking, without realizing, napakaraming mga batches na nauna sa kanila hanggang ngayon walang trabaho. Tama. Sa dami ng mga unemployed. Sa labas ho, ang daming may trabaho na. May maayos sa profesyon. Regular na. Pero dahil kulang yung sinesweldo, naghahanap ng extra pagkakakitaan. Naghahanap ng ibang opportunities para madagdagan yung income. Sa labas, ang dami ng may mga negosyo na. May established negosyo, may tindahan na, kahit paano may maayos sa negosyo. Pero naghahanap pa rin ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Dahil minsan, lalo sa panahon ngayon, ang hirap ng market ngayon, minsan yung pumapasok sa negosyo, kung hindi sakto, minsan kulang pa, pambayad ng papasweldo, yung pagrenta sa pwesto. Tama. So ang daming tao sa labas, naghahanap ng opportunity. Sa dinami-dami ng mga tao yun, ikaw yung nakupo rito. Ikaw yung isinama dito. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, importante ka doon sa tao na dala sa'yo rito. Bakit? Ang gusto lang niya, makita mo kung ano yung pinagkakabalaan niya ngayon. So that a year from now, 2 years, 3 years from now, milyonaryo na yan o multimillionaryo na kagaya namin, wala kang karapatan sumbatan siya na, Brad, tropa tayo, di ba? Sis, di ba sobrang tayo, close? May racket ka pala, hindi mo man lang ako sinabihan. So, ang gusto lang niya ngayon, ma-inform ka. Tama. At ulitin ko, balik ako sa iyong plano kayo na, no? Again, Global is just like a plane of opportunity. No? Alas 7 ang lipat, dumating ka ng alas 8, kayo sumasalta kayo na hindi kayo aantayin. This plane of opportunity will surely fly. Lilipad at lilipad. Sumakay ka man o hindi, lilipad at lilipad to. Ano ang point? Mag-join ka man o hindi dito, kami dito, tuloy. Yes. Nagustuhan mo man o hindi, we don't care. Marami sa labas at marami kami kakilala na pwedeng magustuhan to. Naging interested ka man o hindi, ang sisiguraduhin ko sa'yo, puputok lalo ng tulungin ko dahil matagal na po tayo at matagal subok na at marami pa magiging multimilyonaryo dito sa opportunity ginagawa natin. So what's my point? Kay mag-join pala, kay hindi, kay sumali ka, kay hindi, lilipad, puputok, magiging successful, di mas maganda, sumakay ka na para pag lumipad ang Global, kasama ka! Okay, maraming salamat po.